gagawin. Arts and crafts ay iyong gawin. Yay! Lalong-lalo na habang bata ka pa. Si Kristo'y tanggapin. Tayo na sa OCBS. Sa salita ng Diyos ay mabibigyan. Tayo na sa OCBS. Sa Diyos bibigay ang best. Tayo na sa OCBS. Sa salita ng Diyos ay mabibigyan. Tayo na sa OCBS. Sa Diyos bibigay ang best. Sa Diyos bibigay ang best. Sa Diyos bibigay ang best. Let's sing the song, The Love of Jesus. Ready? Sing. The love of Jesus, sweet and marvelous. The love of Jesus, sweet and marvelous. The love of Jesus, sweet and marvelous. Oh, oh, wonderful love. Higher than the mountain, deeper than the ocean, wider than the universe. Oh, oh, wonderful love. Tagalog version. Napakatamis na pag-ibig ni Jesus. Napakatamis na pag-ibig ni Jesus. Napakatamis na pag-ibig ni Jesus. Oh, oh, napakatamis. Mataas pa sa bundok malalim, pa sa dagat malawak, pa sa mundo, oh, oh, napakatamis. OCBS Storytelling. Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po ulit sa ating OCBS. Kasama niyo po ngayon si Kuya Paolo nyo at ako po ay naatasan upang mag-Bible storytelling ngayong araw na ito. Ating po tatalakayin ang parable of the wise and the foolish people. Ngayon, bago po tayo magsimula, tayo po muna tumako sa ating panalangin. So, let's pray. Tungo po natin ang ating mga ulo at ipikit ang mga mata, and let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Tinataas po namin ang inyong pangalan at pinupuri ko po namin. Maraming salamat po sa opportunity na ito na kami po ay makakapag-aral ng inyong salita. Nawa po Lord, tulungan niyo po kaming may apply ang aming pong matututunan sa aming mga buhay. And tulungan niyo po kami maging blessings sa ibang buhay na ibang mga tao. We pray po for these things in Jesus' name. Amen. So, ating pong basahin ang ating verse ngayon. So, ang ating pong verse ay Matthew chapter 7 verses 24 to 27. So, ating pong basahin ang verse 24. Therefore, whosoever heareth these sayings of mine, and doeth them, I will liken him unto a wise man, which built his house upon a rock. Verse 25, and the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house, and it fell not, for it was founded upon a rock. Verse 26, and everyone that heareth these sayings of mine, and doeth them not, shall be likened unto a foolish man, which built his house upon the sand.
and the rain, verse 27, and the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house, and it fell, and great was the fall of it. So, ang storya po na ito ay, itong verses po na ito ay, Panginoon po ay gumamit ng isang parabola. So, bago ko po i-explain sa inyo, papaliwanag ko po muna sa inyo kung ano ba ang parabola. So, paano ba i-explain ng parabola? Ito ay isang kwento mula sa Biblia na kung saan ay makuha natin ang magandang halimbawa para ma-apply din natin sa buhay natin. Maraming parabola na binabanggit ng Biblia. Ito yung mga storya na maaari nating kuhanan ng magandang halimbawa para ma-apply din natin sa buhay natin. So itong parabola na ito yung ikukwento ko sa inyo na galing din sa Biblia. Hindi ito gawa-gawa para lang may makwento tayo sa nakakatawa o kaya makwento na ginawa lang para lang may masabi tayo. So, ito po, ang parabolang ito ay tungkol sa dalawang tao na kung saan ay gumagawa ng bahay sa magkaibang lugar o magkaibang bagay na kung saan pinagkuhanan kung saan para makatayo sila ng bahay. So, nakita na ba kayo ng karpintero? So yung karpintero, ano ginagawa nila? So, diba sila yung gumagawa ng bahay, gumagawa sila yung bahay ng tao, may mga tao nagpapagawa sa kanila. So yung mga karpintero, saan ba sila gumagawa? Nakita na ba kayo ng karpintero na gumagawa sa bahay sa buhanginan? Nakita na ba kayo ng karpintero na gumagawa ng bahay sa batuhan? So, ito yung kukwento namin sa inyo. Saan tandaan ninyo, ano pwede yung makuha mga prinsipyo na pwede natin matutunan mula dito sa dalawang karpintero na ito. So, anong ginagawa ng karpintero? Diba? Ginagawa nila, nagpupukok sila. Sure nila na maayos yung kanilang bahay na gagawin na kung saan dun titira yung mga tao. So itong dalawang tao na ito, yung ginawa ng isang tao, yung isang tao na ito, gumawa siya ng bahay. Meron siya mga gamit, meron siya mga kahoy, tapos tayo niya ito sa buhanginan. So ganito nangyari. Nagbayan siya, tapos meron siya mga plano ibang kwarto, ilang sala, kusina, ganon. Tapos hanggang mabuo niya itong bahay na ito. Nakabuo niya na itong bahay na ito. Tapos nung nabuo niya itong bahay na ito, nagkaroon ng bagyo. So, di ba, nakita na kayo ng dagat pag umuulan? Di ba, ano itsura ng dagat pag umuulan? Di ba, ang lakas ng alon. Tapos, di ba, parang makakaharang sa dagat. Parang grabe talaga yung puwersa ng tubig kapag umuulan. Dumating yung bagyo. Tingin nyo ba kayang manatiling nakatayo ang isang bahay pag dumating ang malakas na bagyo na nakatayo sa buhangin? So, ang nangyari sa bahay na yun ay inagos ng tubig yung bahay na nakatayo sa buhanginan. So, di ba grabe, di ba? So, ano nangyari sa bahay nila? Tinangay ng tubig yung bahay niya. Yun yung unang ginawa ng karpintero, nagtayo sa buhangin. Sa isang karpintero naman, itong karpintero na ito ay nag-isip. So, siguro inisip niya saan kayo tatayo itong bahay na ito, saan kayo lalagay yung bahay ko. Ngayon, nakatingin siya sa mga buhanginan, maaaring nakatingin siya sa forest, maaaring nakatingin siya sa saan-saan. So, ibig sabihin, nag-iisip talaga yung karpintero kung saan niya ilalagay yung bahay na itatayo niya. Kasi maaaring doon niya ititira yung pamilya niya. Diba? Maaaring iniisip niya dahil mahal niya yung pamilya niya, kailangan niya save yung family niya. So, nakita niya yung isang batuhan kung saan matibay, tinili niya ng maigi. So,
siguro pinag-aralan niya rin na kapag to kaya ay pwede bang matibag? Paano kaya kung may ulan? Paano kaya pag nagkaroon ng unos, no? So, pumili siya ng isang lugar na kung saan sa tingin niya ay matibay yun. So, doon siya nagtayo ng kanyang bahay. Yung karpentero na ito sa isang matibay na lugar. So, yun yung batuhan. So doon niya kinuha yung mga gamit niya. Doon niya tinayo yung bahay niya para sa pamilya niya. So, maaring pareha sila iniisip ng unang karpentero. Yung bahay na yun, baka ilang kwarto, yung mga ito ba ay maayos na hagdan, ito ba ay up and down. So, ginawa niya na yung bahay niya. Ngayon, tuwang-tuwa siya nung natapos niya yung bahay niya. Siyempre, ngayon, siguro nandun na sila ngayon, nakalipat na sila, nakasettle na sila. So, tuwang-tuwa na sila, nilipat na sila sa tinayo nilang bahay. So, katulad nung doon sa unang karpentero, dumating din yung malakas na bagyo. Kasing lakas na bagyo. So, ano kayo nangyari doon sa bahay na ito na nakatinayo sa batuhan? Sa tingin mo kaya, inaran kaya ito ng bagyo? O ito kaya ay nasira dahil sa bagyo? Tapos yan, pagkatapos ng bagyo, yung bahay na tinayo ng karpentero ay nanatiling nakatayo. Nanatiling walang hindi. Ibig sabihin, matibay yung pagkakagawa ng karpentero doon sa bahay na itinayo sa batuhan. So, anong prinsipyo kaya ang makukuha natin doon? So, unang prinsipyo na makukuha natin doon ay nag-isip yung karpentero ng ginamit niya talaga yung katalinuhan niya. Nag-isip siya kung ano yung gagamitin niya. Nag-isip din siya kung ano yung mga pwedeng maging pundasyon ng bahay niya. So, hindi lang siya basta na nagtayo. Ibig sabihin, ang prinsipyo ng makuha natin, dapat pinag-iisipan mo talaga kung saan ka dapat. So, pero, ito, ang pangalawang prinsipyo naman ay mag-isip tayo ng fondasyon kung saan hindi tayo matitinag o matibay. So, ayun ang ating Panginoon. So, ibig sabihin, sa anumang bagay na ginagawa natin, dapat ang Panginoon ang fondasyon natin. Ang fondasyon na ito ay ang Panginoon. Kaya ang tawag sa Panginoon ay ang rock dahil siya ay matatag. So, ang tama nating fondasyon ay ang Panginoon. So, siya ang nagbibigay sa atin ng tibay para manatili tayong malakas. So, ito ang solusyon para maging matibay sa mga anumang bagay. Halimbawa, may nagsabi sa atin na di natin kaya to, ganun, no? Halimbawa lang, ha? So, pero ang foundation mo, ang Panginoon, alam mo, ang Panginoon ay matibay. Ibig sabihin, kaya mo rin gawin yun, no? So, matibay ka ngayon dahil ang Panginoon ang foundation mo. Kasi ang Panginoon ay matibay. So, bilang bata, ang pwede natin makuha sa dalawang manggagawa na ito, dapat pagkatiwalaan natin ang Panginoon. Kasi siya, ang Panginoon ay ang pinaka matibay sa anumang bagay. So, ngayon, andyan lang siya, lagi niya tayong kasama at lagi niya tayong ingatan. Ang kailangan lang natin gawin ay pagkatiwalaan siya. Kahit na anong pagsubok, kahit na anong mga unos na madadating sa ating buhay, kaya natin ito dahil ang Panginoon ang ating fondasyon. So, gayahin natin yung wise builder na nagtayo ng kanyang bahay sa isang matatag na fondasyon. Paano? Gaya na lang ng builder na ito, ating itayo ang ating mga buhay sa isang solid na fondasyon na si Jesucristo. Ating pagkatiwalaan si Jesus, huwag tayo umasa sa ating mga sariling kakayahan dahil kailangan lang natin gawin ay magtiwala kay Jesus. Dahil siya ang ating matatag na pundasyon na hindi magigiba, matatag at malakas at palagi mo maaasahan. So, mga bata, hopefully may natutunan kayo sa ating message ngayon
dadako na tayo sa ating closing prayer, and after that, magkakaroon tayo ng kakaunting tanungan. Okay? So, let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Maraming salamat po, Lord, sa message po na galing po sa inyo, at message po na napakinggan namin. Maraming salamat po, nawa po, Lord, na ang mga batang ito ay may nakuha at may natutunan sa storya na ito, na nawa po, Lord, na ma-apply po nila sa kanilang buhay kahit papano. And we pray po, Lord, na tulungan niyo po kami maging blessing sa buhay ng ibang tao. We pray po for these things. So, maraming salamat po sa mga bagay na ito. At kayo na po ang bahala sa lahat. Ito po ay may pinapanalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.